Yan. Andito na ako sa taas ng ano. Dito na ako sa taas ng ferry. Sa rooftop para ano, kumuha ng video. Ang ganda kasi dito eh. Ang ganda ng ano, tingnan mo. Marami din kasi maganda yung araw dito eh. Maganda yung araw. Kaya ayan. Oh, ang ganda. Ayan, akyat pa ako doon sa pinaka ano, pinakataas niya para mag ano. Ayan, akyat muna tayo ha. Doon tayo sa pinaka rooftop niya talaga. Para mang ganda, mag video tayo ba? Alam mo naman. O see? Yan. O, yung mga tao dyan sa laba, ay sa baba. Ayan, yan dyan o. Yung inano namin. Tapos ito. Yan. Yan. Dito ako sa pinakatuktok. Ano, pero daming ano o. Ang daming tao dyan o. Kasi, ano siya. Tumatakbo itong ferry. Dito ako sa ferry kasi pupunta na ako ng Vancouver. Nadalawin ko yung nanay-nanayan ko doon. Kasi kahit pa paano, ang ano, ang babait nila sa amin. Kumbaga so parang sila yung kapamilya ko dito. Tsaka sobrang ano, sobrang babait nila sa amin mula nung dumating kami dito sa Canada. Sila yung umalalay sa akin, sa amin mag-iina. Alam mo, ang bilis ng ano, bilis ng tubig o, ang bilis ng ano eh. Kala mo tubig ang mabilis pero yung tumatakbo kasi yung ferry na ano, sinasakyan namin. Kaya ito, ano, tingnan mo, marami na nag-aano. Marami na dito sa maraming nandito sa rooftop para magpainit. Ang ganda-ganda kasi ng init eh. Ano? Yan. Ang dami nagpapainit. Ang ganda. Doon ako sa kabila. Ayan o, Pilipino. Itong mag-asawang to. Yan o. Kaya ang ganda. Doon tayo sa kabila. Doon ako sa kabila eh. Doon ako sa may... Dito naman ako sa kabila. Tatawid naman ako dito sa kabila. At yan. Mas maganda kasi ang ano dito kasi tuwang-tuwa yung bata. Yung ano. Check. See? Ang ganda. Ang ganda. Mas maganda pala yung ano kuha dito kasi gawa ng ano eh. Nakatalikod itong ano cellphone ay yung camera dito sa ano sa araw kaya maganda ang kuha. Pero kanina kasi nung kakaakyat ko dun sa may hagdan ano nakaharap yung camera dun sa araw kaya medyo blurry. Pero ngayon ito grabe. Ganda. Teka, iharap nyo na ako dun sa see? Ang ganda, diba? Yan. Ang ganda, ano, ganda na mag-travel. Yung ano, kasama ko yung anak ko kaso inilabas na yung ano, yung aso namin. Andun yung aso namin, umiiyak kasi sa kotse. Alam mo naman ayaw pa iwan yung ano, parang baby namin. Kaya eto. Dito lang ako sa rooftop. Dapat i-text ko nga pala saglit lang at i-text ko muna yung text ko muna yung anak ko na sabihin ko na nandito ako sa rooftop para
para hindi siya maghanap. Ayan. Ang ganda. Talagang teka, ano ko muna text ko muna yung ano yung anak ko, ipaalam ko lang kasi na sa anak ko na ano, paalam ko sa anak ko na dito ako sa rooftop para hindi niya ako hanapin. Dito ako roof. Yan. See? Ganda. Yan. Yan. Ganda talaga. Pagka ano, wala akong tulog kagabi kasi anong oras ako natulog kagabi? Mga ano, anong oras ako natulog kagabi? Mga alas 4 ako ng madaling araw natulog. Nagising ako ng 6 o'clock kasi nga magta-travel kami. Dahil anong oras ang buwan namin? Ang biyahe namin is 1 hour 15 minutes ata from bahay namin hanggang dito sa ferry. Kaya kailangan maaga. Ito, syempre pipila pa kami dahil merong oras yung pagpasok ng sasakyan doon sa ano. Merong oras ng pagpasok doon sa dito sa ferry ng mga sasakyan. Na papasok muna yung mga tao bago mga sasakyan kasi ang ano namin, ang kuan kasi namin as ang ano kasi namin is yung tawag noon, yung sinakyan kasi namin nasa baba, yung mga sasakyan lahat nasa baba, pero mga tao sa taas. Kaya ito, malapit ang sige lang, hello, malapit dito sa rooftop kaya umakyat muna ako. Pero ito may mga Pilipino din, so bababa muna ako, bababa na lang ako kasi ang lakas ng lamig. Kasi yung ano, ang nalalamigan ako dahil iniwan ko dun sa sasakyan yung kadoble ng jacket ko. Ito, ang nipis lang yung jacket ko na suot. Yung ano lang, yung medyo mainit din naman ito. Kaya lang syempre, pag andito ka sa rooftop, malamig. Tapos andito ka sa dagat. Kaya yung kadoble ng jacket ko talaga is nandun sa ano, andun yung jacket ko dun sa sasakyan, iniwan ko. Kasi akala ko, hindi ko akalain na makakaakit ako dito. Hindi ko alam na makakit ako dito sa rooftop kasi akala ko malamig masyado, hindi naman pala. Yung nga lang malakas ang hangin. Kaya ito, mag-ano din ako. Ganda mag tayo na naihahangin naman na yung aking sombrero. Kaya ito. Ay nako. Ang sarap ng sarap ng kaya lang ito malakas ang hangin kasi dito kami sa tuktok tuktok ng ferry. Ayan ito yung pinakaano niya. Ayan, see? Ay, mayroon pa pala sila sa pinakaano. Ay, hindi pala. Ano yun? Bawal kumakit. Dito talaga pinakalas. Ang lamig. Sobrang lamig. Yung isang jacket ko kasi andun sa sa baba. Sisi ako. Sana dinala ko na lang yung kadoble ng jacket ko. Teka muna, bababa muna ako. Baba muna tayo kasi doon tayo sa sa baba. Para
Pababa muna ako. Kasi sobrang lakas ng hangin doon sa pinaka-rooftop. Yung sa second dito ako sa sa second at least mas maigi-igi naman dito. Mas prefer ko dito kasi medyo naharangan ng harangan yung hangin, lakas sa taas sa rooftop, malakas doon ng hangin, kaya bumaba ako. Ito maganda-ganda dito, yun nga lang nandito ako sa may pungaran ng araw, kaya ayan. See? Kasi hindi kasi pwede na wala kasing travel ng kung magsasakyan ka. Walang road papunta dun sa walang kalsada from Victoria hanggang doon sa Vancouver. Either na mag-ferry ka or mag-eroplano ka. Pag eroplano naman mga 30 minutes nandun ka na, pero pag ferry 1 hour and 45 minutes ang dito sa ferry, or 1 hour 30 minutes ganun, depende. Pero ako mas gusto ko na mag ferry, total dala naman namin yung sasakyan, so mas maganda para dire-diretso. Kasi kung mag-eroplano ka, pagbaba mo ng eroplano magta-taxi ka pa. Kaya dito na lang sa pero balikan din ako, hindi ako kasi may trabaho ako bukas yun nga lang, super pagod talaga ako, wala pa akong tulog, sobrang pagod ko, pero okay lang, at least masaya ako na nadadalaw ko yung family friend namin doon bago sila umuwi ng Pilipinas. Iuwi nila si nanay. Kaya, ayun. Magpipicture kami mamaya ni nanay. Yung family friend namin yun. Pero tinuring ko silang magulang dahil napakababait nila sa amin. Kaya, grabe. Hindi ko kasi matiis na hindi makita Kasi iuwi daw siya sa Pilipinas nga dahil matanda rin yung anak niya na mag-aalaga sa kanya, tapos siya lang mag-isa mag-alaga. Samantalang sa Pilipinas kasi pwede kang mangupahan ng mag-aalaga sa kanya, i-guide na lang ng ibang kamag-anak niya kasi marami naman sila magkakapatid. Pero very busy lahat yung mga kapatid niya kasi may mga kanya-kanyang business. So doon daw titira si nanay doon sa kapatid sa isang anak niya. Pero may mag-hire sila ng taga-alaga, yung talagang personal na personal nurse talaga niya. So mas mura nga naman sa Pilipinas kaysa dito. Ay ayaw naman tayo ng mga Pilipinas, tayo naman mga Pilipino. Ayaw naman natin na ipaalaga sa iba. Yung kasi alam mo, yung mga matatanda dito, pagka matanda na at hindi na kaya, yung mga anak nila dinadala nila sa sa facilities, yung kung sa Pilipinas sabihin na the home for the aged, ganun. Pero dito, tapos alam mo yung mga nag-aalaga sa kanila, hindi nila inaayos. Meron pa nga yung masakit na nga yung likod ng yung matanda, wala siyang pakialam, basta sige lang, porque hindi niya kaano-ano. Importante naka-duty sila, binabayaran sila, ang hinahabol lang nila, wala silang concern doon sa wala silang concern doon sa doon sa inaalagaan nila, kundi ang concern lang sila, importante maghahanap buhay sila, at ang concern nila is yung sahod nila, yun ang sa kanila.
Pero kaya ayoko nang magtrabaho ng ganyan kasi parang hindi ko kaya na makikita yung mga matatanda na nilagak na lang ng mga anak doon sa nilagak ng mga anak doon sa facilities. Ayoko naman ng ganun kasi nung iniisip ko nung bata ako, hindi ako pinaalaga sa ibang tao at hindi ako inilagay sa isang building na ibang tao, ang iba-ibang tao ang nag-aalaga sa akin hanggang sa lumaki ako. Kaya pinatsagaan ako ng nanay ko hanggang sa lumaki ako. Lumaki kami na magkakapatid, 10 kami magkakapatid, pero pinatsagaan kami na palakihin na yung magulang namin mismo nagpalaki sa amin. So bakit yung ibang mga anak, bakit natitiis nila na pagtanda nila dadalhin sa sa facilities, yung sa seniors home, yung yung mga nanay nila. Kaya ako hindi ko kaya na magtrabaho ng ganun kasi hindi kaya ng damdamin ko. Ay noon pa man yun sinasabi na nag-aral ako pero hindi ko gusto kasi hindi kaya ng dahil kaya nga yung nanay ko yung sa Pilipinas, sabi ko ayoko ng gusto ko na doon sa kapatid ko, di bali na anuhin natin, sabi ko nga di bali na bigyan natin yung kapatid natin ng pera, at least siya mismo ang nag-aalaga at hindi natin ipapaalaga sa iba. Total malaking tulong din naman sa kapatid namin. At least hindi kaya ng kapatid ko rin naman siguro na lapastanganin or anuhin, dahil mahal din naman kapatid ko yung nanay namin. So mas maganda yung ganun kaysa naman idadalhin sa home for the aged. Nung maliliit kami hindi naman kami dinala sa sa mga ganyan. Pinatsagaan kaming pinalaki. Kaya dapat pagtanda nila, patsagaan din natin, hindi yung ganyan na Kaya mas maganda talaga yung tayo mismo mag-alaga sa mga magulang natin. At iparamdam din natin sa kanila na bilang pag-a-appreciate sa pagpapalaki, patsaga nila sa atin. Diba? Kasi ang kasabihan nga, diba, sa ating Pilipino, ang kasabihan nga, kung ano yung ginagawa mo sa magulang mo, ganun din ang mangyayari at gagawin ng magiging anak mo pagtanda mo. Talaga, sabi ko sa inyo, ako malapit talaga ang kalooban ko sa mga malapit ang kalooban ko sa mga malapit ang kalooban ko sa mga matatanda. Kahit hindi ko kaano-ano, pag matatanda parang andun yung awa. Kasi syempre iniisip ko kasi paano pag tumanda ako, ganyan ako katanda, tapos ganun ang gagawin sa akin. Ang sakit, sobrang sakit. Kaya habang bata pa tayo, kailangan natin habang malakas pa tayo, kailangan natin ipadama sa magulang natin ang pagmamahal natin. Diba? So ito, kahit na wala akong tulog, kahit na sobrang hectic ang oras ko, sinikap po talaga na bigyan ng oras itong sinanay bago sila uwi ng Pilipinas, bago siya iuwi sa Pilipinas. At least mayakap ko, mahagkan ko, mabisita ko siya. Ang sabi nga nila, gusto nung mag-anak na yon, isama ko lahat yung mga anak ko. Hindi naman po pwede kasi may mga kasi very busy yung bunso ko. Lalo na yung bunso ko nung 6 years old pa lang siya. Pag nasa trabaho ako noon, nasa school siya, biglang may tumawag sa na aksidente daw, ganon, sa school, nakalikutan. Saglit lang at tumatawag yung anak ko. Hello? Why?
phone? Hindi, yung extra ni kuya or extra ni papa? Extra phone? Maraming extra phone sa bahay. Lagyan lang natin ng ano, lagyan lang natin ng SIM card. Okay. Oh, okay. Yung pinaglumaan ng ano, pinaglumaan ng ni kuya, at saka ni kuya mo, at saka yung kinuha ko naman yung cellphone ni papa mo. So yung isa, bakante yun. Yung sa akin kasi, kailangan ko kasi ang tatlong phone pa. So yung na lang ano, marami namang extra doon sa atin. Sige, dito ako sa ano, anak. Dito ako sa roof. Saan ka? Hindi kita nakikita. Oh, yung kumakaway. Nakita mo pala ako. Oh, sige. Gusto ko nagpapainit eh. Pero confirm ba yung mga hinayang mo na dalawa? Okay. Okay. So, yeah. Asan si Asher? Asan si Asher? Oh, buti hindi umiiyak. Hindi umiiyak na. Bawal kasi ang aso yata dito sa taas eh, di ba? Oh. Eh, hindi kaya sila. Uy, may aso dito ah. I know, may aso. Ah, siguro kasi meron siyang ano, blue. Kulay blue. Malayo eh. Malayo yung ano, hindi ko mabasa. Basta't may sulat. Black. Service dog, kaya pala pinayagan. Ay, yung ano ba yan, yung lab, yan yung tinatawag na Labrador. Matalino yung aso natin. O sit, naka-vlog ako anak. O sige, bye-bye. Ito. Yan, naman yung ano, maraming ano, yung mga ilapit natin. See? Ganda, di ba? Ganda. See? Nakaharap lang kasi yung camera doon sa araw, kaya medyo blurry siya. Pero yan natin, no? Yan, ganyan yan. Pero ito yan. O sige, papasok muna ako sa loob, guys, kasi ano, pasok muna ako sa loob. Ay, paabutin ko pala ng ano, 6 minutes pa. 6 minutes pa bago ako ano, pumasok para gawin kong 30 minutes. At namo, may mga naka-ano din. May mga naka-ano din dito. Ano. See? Yan. Yan yung mga machine. Katabi namin yung mga machine. Wala, baka mamaya eh. Oh, nakakahilo.
Mamay mahulog yung aking cellphone. Yan o yung tubig. Yan o. Nakakahilo pag tignan mo sa baba. Nakatakot. Eh. Ako nahihilo na pag tumingin ako sa baba. Ang bilis pala ng tubig. Ang bilis pala namin. Kaya pala ano. Papasok na nga lang ako. Kasi ano eh. Lakas ng hangin. Ang sakit ng patok ko. sa lakas ng hangin. Ayan. Pumasok na tayo sa loob. Yan, may kanya-kanyang ano dito. Yan, cubicle. Kung gusto mong solo na mapag-isa. Yung mga andito sa ferry, nag-computer. Yan. Punta ako dun sa anak ko. Yan, may mga tao. Yan, ang laki-laki nitong passenger na to. Yan. Ito yung anak ko, oh. Yan. Yan yung anak ko. Ginagawa niya yung business namin. Buti nakakonek ka ng wifi. May data ko, 150 gigabytes. 150 gigabytes? Nag-switch ako sa Rogers. Ay, nag-Rogers ka? Ang mahal kaya ng Rogers. $60 lang. Hmm? Oo. Sus. Oh, kasi bago sa binili na nila yung Shaw eh. Yung Rogers, Oo. binili nila yung Shaw. Kaya yung wifi din natin, $70 lang sa store. Pero mabilis. Yung wifi natin sa store? Oh. Ano yung may kape sila dito? Tingnan mo, oh. Yung Arbutus Coffee Bar. Yan, meron kaming ano. Yan, may ano dito. Naalala ko yung ano, yung tuhod mo anak, ganyan, oh. Nung umuwi tayo. Pero yung brace mo noon, ang mahal-mahal. Yan, oh. Coffee shop dito, oh. Sa loob ng ferry. Ha? Ayaw nga pala, no. Meron pala akong sandwich pa dito sa ano ko. Sa bag ko. Yung tira ko dun sa sasakyan. Ang ganda doon sa bundok. Oh, doon na lang ako sa bundok. Pero wala yata akong space dyan, oh. Puno ng tao. Lumabas ako dyan kanina, eh. Ayan, oh. Yan, ang haba pa. Nagkalat kasi ng ano, sa lawak ng ferry na to, nagkalat yung tao. Kaya maraming bakanteng ano, upuan na makikita nyo. So, yan. May sandwich pa dito, anak. Gusto mo? Ayoko kasi pag ako nang babiyahe kasi hindi ako masyadong kumakain, eh. Hindi ako masyadong kumakain kapag ka, ano, pagka nasa travel ako. Yung ano, yung iiwan ko ngayon backpack ko na. Bawa naman yung aso namin. Bawa si aso. Bakit ang aga-aga ice coffee ka? Ha? Ano yung coffee? Ay, grabe. Yan ang aking anak na businesswoman. Businesswoman tong anak ko. Alam mo, nung may kukwento ko, nung elementary, anong grade ka na noon nung nagtitinda ka? Elementary pa lang ito, grade 1 pa lang siya, nagtitinda siya sa school. Ganong mga, alam mo naman, yung mga kung ano-ano na gusto nilang mga bata din. Tapos, ano, yung teacher naman niya, nagtitinda rin siya ng, ano, nagtitinda rin yung teacher niya ng, ano ba yun, yung inumin? O, yung tubig. Tapos may juice, ganon. Ngayon, mas mabili yung paninda ng anak ko kaysa sa kanya. Kaya ngayon, pinagbawalan niya. Nagalit sa anak ko, pinagbawalan niya. Sabi niya sa anak ko, sabi ng teacher dun sa anak ko, sige, kapag magtitinda ka pa bukas, hindi kita tatanggapin dito. Di ba?